Dito po tayo sa Psalm 73, 1 to 28. Ito po yung ating pagbubulay-bulayan. God is good all the time. All the time, God is good. Hindi lamang natin sinasabi na mabuti ang Diyos kay Sir Eric o mabuti ang Diyos kay Ma'am Tess. How about to us? Mabuti ba ang Diyos sa ating buhay? Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon sa aking buhay. Masasabi po ba natin iyon ng may buong katapatan sa ating puso? Alam nyo, nung tayo ay nagbahagi sa D-group natin, ay gumawa kami ng exercise, isulat namin. Pagdating namin sa bahay, kailangan isulat ng bawat isa yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Muli nating sariwain yung sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin. At minsan, or madalas pala, nalilimutan natin yung mga kabutihan, katapatan ng Diyos sa atin. God is good all the time God is good to me. Ang sabi ng verse 1 ay tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga malilinis na puso. Surely, God is good to Israel, to those who are pure in heart. Sa ibang salin niya, truly God is good to Israel. Ang Panginoon, ang tanging mabuti. Siya ang nag-iisang mabuti. Siya ang ating summum bonum. Sa Kanya naka-focus ang mga salitang ito na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Mabuti nga ba ang Panginoon sa Israel? Yes. At ang tanong, mabuti rin ba sa ating buhay ang ating Panginoon? Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Those who are pure in heart are not sinless perfection, but the wholehearted devotion. Meron tayong buong puso na naglilingkod sa Panginoong ito dahil naniniwala tayo na ang Diyos na ito ay mabuti. Idinideclare ito ng mga awit. Dinideclare ito ni Asaph. Siya ay nabuhay noong panahon ni Haring David. Siya yung siya yung director noong sa mga awit. Idinideclare niya ang kanyang declaration, truly God is good to Israel, even to such as of a clean heart. Kahit na may pagtatanong sa ating puso, idineclare na natin yung katotohanan na ang Diyos ay mabuti. Mabuti siya sa lahat ng panahon. Kahit baga merong parang tunay nga ba na ang Diyos ay mabuti. Kahit na may challenges sa ating buhay, kahit mga difficulties sa ating buhay, kahit di labaga, hindi na natin naralaman ang kapupuntahan ng ating pinagdaraanan, hindi nababago ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Take Jeremiah, for example, the weeping prophet. Hindi ba si Jeremiah nag-ngaral siya sa Huda at hindi siya nagkaroon ng maraming convert. Nung aking tingnan, tila dalawa lang yata yung kanyang naging natala na kanyang convert. Pero maaring may pagtatanong sa kanyang puso. Tunay ba na ang Diyos ay mabuti sa ating bayan? Hindi siya umayaw. God is good. Kahit na mayroon siya marahil na pagtatanong, Noah is another one. Hindi ba? Gaano kakatagal na nangaral? 120
20 years siyang nangaral. Imagine yun. Nangaral siya ng 120 years. Is mahigit na isang century. Walang masyadong convert. 8 souls lang sila na nakaligtas doon sa great flood. Pero hindi siya umayaw. Truly, God is good. Oh, Job. Oh, isang araw lang, wala naman siyang ginagawang masama. Nananalangin nga siya para doon sa kanyang mga anak. Hindi siya gumagawa ng anumang kasamaan. And yet, Job was tried. In just one day, nawalan lahat yung kanyang mga tinatangkilik. Nawalan lahat yung kanyang 10 mga anak. Ang tinira lang ay yung kanyang faithful and supportive wife. Yun lang itinira sa kanya. Sabi ng kanyang asawa, sumpahin mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Curse God and die. Oh, what a faithful and supportive wife, ano. Habakuk is another one. Oh, hindi ba? Hanggang kailan, Panginoon, ang aking daranas. Pero wala isa man sa kanila ang umayaw. They believe that the Lord is good. The Lord is good all the time. Yun yung, at ito din yung kinakaharap na problema ni Isaac. Oh, yung doon sa verse 2, merong mga tila baga yumayaman yung kanyang mga nasa paligid. Ano sabi doon sa verse 2? Basahin muna natin. Verse 1, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga malilinis na puso. Ngunit tungkol sa akin, may struggle sa kanya. After the declaration, merong confusion sa kanyang puso. Noong itanaw niya, nung itingin niya, yung kanyang mga mata sa iba. Ang sabi doon, ngunit tungkol sa akin, ang aking mga paay halos nahiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamunti ng nangadulas. Sapagkat ako'y na naghili sa hambog, nang aking makita ang kaginawahan ng masama. Oo, yung sila, na yumayaman. Oh, samantalang ang Kristiyano naghihirap. At ba ganun? Parang hindi parehas ang buhay. Kaya may pagtatanong. Kaya Asaph, they are healthy and strong. 71:4 ng Psalm. Ang sabi doon, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Oh, matatag sila. Yung kanilang kalakasan, wala silang sakit. Bakit hindi pa yung mga believers na lang ang nagkasakit? Bakit hindi sila na lang ang nagkaroon ng chronic kidney disease? Yung sila na lang yung nasira yung bato. Ba't kung sino yung mananampalataya, yung pa high blood, yung pa nagkaroon ng cancer. Sila pa yung na-hospital. Bakit parang hindi parehas? Kung aking ililigid, yun nga ang problema. Inililigid mo yung iyong mga you are comparing yourself to others. O tila wala silang suliranin. Tila wala silang intindihin. Doon sa verse 5, ang sabi doon sa verse 5, sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang tao. They are not being troubled as other men. Hindi man sila nangasasalot na gaya ng mga ibang tao. Walang intindihin nga, no? Hindi nga nakasasalot nga daw eh. Hindi sila nagkakaroon ng mga intindihin. Parang masaya sila. They were living in a luxurious life. Sa verse 7 iyon, sabi, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Sila'y mayroong higit na
kaysa mananasa ng kanilang puso. 28 cars. um, yung luxurious car. O yung, bakit sila pa? Yung Rolls Royce, nung ko lang nadinig, na may payong pala. Yung isa sa mga cars na yun, lagi ko lang nababanggit ay yung Lamborghini na nakikita ko sa YouTube. Ba't sila? Yung mayroong higit nga daw sa mananasa nung kanilang puso. Parang hindi parehas, Panginoon. That's nung itingin ni Asaph yung kanyang mga mata. Sabi ko nga sa inyo, yun ang problema. Na kaya nagkakaroon siya ng confusion ay dahil itiningin niya yung kanyang mga mata sa wrong direction. Hindi siya tumingin sa Panginoon. And then, nagkaroon siya ng pananaghili sa kanyang puso. Parang nainggit. Nainggit na nga. Nung kanyang itingin yung kanyang mga mata. Bakit sila gano'n? Maalwa yung kanilang buhay. Sana ganun na rin ako. Siya nga ba? You are envying doon sa cow being prepared for bulalo. Gagawin ng bulalo yung baka na yan eh. Ay siyempre pakakanin mo ng matatabang damo. Ba't sa kanya lagi napupunta yung mga pagkain masasarap. Dapat ako na rin yung kumakain ng masarap. Hindi mo alam. Yung kasasapitan nila. We are envying the wicked. Dahil sa material thing, what profited a man if he gains the whole world and loses his own soul? What shall he give in exchange for his soul? Hindi pa ba sapat ang Panginoon sa ating buhay? Bakit may hinahanap pa tayo na iba? Hindi pa ba sapat siya? Hindi ba sapat na inibig tayo ng Panginoon? Hindi pa rin ba tayo makukontento sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos niya doon sa krus ng Kalbaryo? Be encouraged, brethren. God is good. At yung pagko-compare, doon nga galit ang Panginoon eh. Yung we are comparing ourselves to others dahil hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Sabi nga noon ni Sir Eric, gusto natin ng 2 million. Pero gusto mo rin ba transplant? Gusto mo ng yung maraming salapi. Sige, magkakaroon ka ng kaso. Ikaw yung i-hearing sa Senado. Gusto mo mga bilyon-bilyon? Maghimas ka ng rehas. Iyon. May konsekwensya ang lahat ng mga bagay. At ang comfort dito, mga kapatid, ang Panginoon ay mabuti sa atin. He knows what's best for us. Nagdududa ka pa rin ba sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Una yung declaration ni Asaph. God is good. Truly, God is good to Israel. And by way of application, God is good to me. Lalo na kung tayo ay iniligtas ng Panginoon. Tunay na tayo'y mapalad dahil tayo kinahabagan ng ating Panginoon. Wala na akong hanaping iba. Siya yung aking kasapatan. Siya yung aking He is my all in all. The declaration and the confusion. Bakit siya nagkaroon ng confusion? He looked sa iba and he began to compare yung kanyang kalagayan sa kalagayan ng iba. Then the realization, verse 16. Realization. Buti, nagkaroon ng realization si Asaph. Nawa tayo doting man doon realization sa pagkatanto ng mga
bagay-bagay. Na ang sabi doon sa verse 16, ang aking isipin kung paano aking malalaman ito na ay napakahirap sa ganang akin hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos. Mumblema ako nung isang araw para akong lulog-lugo. Ang ganyan, sir, napatin ako doon kila Pastor Derek. Ayun, malungkot ako na may problema ako eh. Na-encourage naman ako nung ay, alam niyo ba, yung segue yan. Merong doon kahit matanda na, 87 years old, nag-testimony, Ma'am Tess. Kinilo siya ng Panginoon. At meron pa isang babae, isang lalaki, nauna, tapos isang babae. Nakikita ko nga doon si Nanay Ini yung nag-share pa siya ng gospel. Nakakalimutan ko yung kanyang pangalan. Pero they are encouraging na tingnan. Hindi talaga huli pa ang Panginoon sa kanila. Na-encourage ako. At lalo na nung pakanin ako ng lechon. Ang sabi ko nga kay Sir Eric noon, sawa-sawa ka sa lechon eh. Katabi ko sir yung tinabihan ako ng tinadtad na lechon na may balat. Sir kako, may lechon, nakatikim na ako ng lechon, nakakawala ako ng problema. Nagugutom lang pala. No? Yung ayan yung mga nagda-diet. Lumilinaw yung isip pagka nakakakain ng gusto, ano? Pagka puro gulay na, parang nakaka-down. Hindi po yung kaya tayo napunta doon yung nagkaroon ng realization si Isaac noong kanyang nang siya ay pumasok sa sanctuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako. Yung mga masama, iyong inilugmok sila sa kapahamakan, kung paanong naging kapahamakan sila. Sa isang sandali, sila'y nalipol na lubos ng mga kakilabutan. Dumating na ba yung realization sa ating buhay? Be encouraged. God is good to us. Pinatunayan na niya ang kanyang kabutihan sa atin nung mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. He gave the ultimate gift for us. Ayuwi ka na masasama, marunong magkaloob sa inyong mga anak. Gaano pa ang Diyos? Gaano pa ang inyong Ama sa langit? From lesser to the greater. Gumagamit ang Panginoon from lesser to the greater. Ang Panginoon ay mabuti sa atin sa lahat ng panahon. Kahit hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay. Kahit meron tayong mga doubts, hindi nababago nun ang katotohanan ng Diyos ay mabuti sa atin. Mabuti siya sa lahat ng panahon sa ating buhay. The conclusion. Una, the declaration, confusion, realization, then conclusion. Sabi sa verse 23, 23 ng Psalm, gayon may laging sumasaiyo ako. Iyong inaalalayan na ang aking kanan. Iyong papatnubayan ako sa iyong ng iyong payo. At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw?
at walang ninanasa ako sa lupa, liban sa iyo. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Ang kanyang konklusyon, nangyayari sa akin ang lahat ng bagay na ito, na may dahilan ang Panginoon, may magandang dahilan ang Panginoon upang siya ay mapalapit sa kanyang Panginoon. Sabi ko sa inyo, walang nangyayari sa ating buhay na walang dahilan. May magandang layunin ang Panginoon sa ating buhay. At iyon ay upang hanapin siya. Whom have I in heaven but thee? There is none upon earth that I desire beside thee. Siya ba yung ating ninanasa sa ating buhay? Siya lamang ba ang ating ninanasa sa ating buhay? Sino ang ating ninanasa? Nawa ito ay ang Panginoon at ang 26, ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso. Conclusion yan, na-realize niya na ang kalakasan ng aking puso ay ang Panginoon. Siya is my strength. Bahagi ko magpakailanman, sapagkat narito silang malayo sa iyo ay mga lilipol. Iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisiwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin. Anong mabuti sa atin? Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. It is good for me to draw near to God. Ang dahilan pala nung lahat ng nakita ni Asaph is for him to draw near to God. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat niyang mga gawa. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord. I have put my trust in the Lord. There is a determination. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all His works. Hindi kaila sa inyo na ako ay pumasok ng Lalamove driver. Part-time lang naman yun. Minsan sa isang linggo, pagka Huwebes, pagka medyo maganda-ganda pakiramdam ko, naglalalamove ako. Yung meron silang pick-up point at merong dropping point. Yun lang naman yung dalawa na yun eh. Meron kang ipipick up, tapos babayaran ka after mong ma-deliver dun sa dropping point. Kaya lang, usually, hanggang hapon lang ako. Umaga hanggang hapon. Mahirap na yun. Kasi maghapon sa araw ngayon. Kaya minsan sa isang linggo, naglalalamove ako. Nakarating ako ng San Jose del Monte, Mangsura. Napakalayo pala, no? At hindi ako nakauwi kaagad. Ang uwi ko dun, bago umuwi si Ren, kailangan na ako sa aming tagpuan. Susunduin ko kasi siya. Pero, inabot ako ng 8:30 bago ko na-drop yung item. Kasi, mali yung pin. Mali yung nasa mapa, yung direction niya. At lagi siyang tumatawag sa akin. Nasaan ka na? Hindi ko po alam ito eh. Hindi po ako taga rito. Di itatanong ko. Maya-maya, tatawag na naman siya. Tatanungin ako kung nasaan na ako. Hindi nga po ako taga rito. Di magtatanong ako dun sa mga gabi na eh. At sabi ko, every time po kasi ako natatawag kayo, hihinto ako. Magtatanong, hindi ako taga rito.
On the way na po ako diyan sa dropping point kung saan ko dadalhin yung item. Mali pala yung dropping point. Maling lugar. Nako, napakasungit pa naman nung ano noong nagpapadeliver. Talagang saksak ng sungit. Sa SM Tungko mali ko kung ano SM Tungko. Kung sinabi mong SM na San Jose del Monte, na-waste ko, SM Tungko, hindi alam nung verse. Hindi alam nung map. Nako po. Doon dumating ako doon. After a long journey. Kasi buhat doon sa pinagmulan ko. Mga 15 kilometers gabi pa yun, traffic. Kaya ginabi na ako ng husto. Buti naman na hindi ko na sinasagot. Labot siya ng tawag. Pero kaya ko na ikwento, paano ko hinandle yung pagkakataon na yon. Hindi niya lang alam kung ano ang mga pinagdaanan ko. 8 taon akong nagsasanay para ma-i-handle kung paano yung kanyang kasungitan. Ano yun? Sanay na ako kung paano yung gagawin doon sa ganon. Yun. Kakat ko na lang ito, sir. May dahilan ang lahat ng mga bagay. Sabi nga, our God is thinking what's best for us. Tayo inaasahan na mamuhay ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Remember nyo yung movie na Saving Private Ryan. Yung Saving Private Ryan, tao pala yun, ano? Basta ron, yung Private James Francis Ryan, yun pala yun. Kasi barilan ayoko ng barilan, saka maganda pala yon. At 4 silang magkakapatid doon. Yung tatlong kapatid ni Private Ryan na napatay na doon sa giyera. This was during World War II. Alam ko, true to life story yan, ano? At imagine niyo yung kahirapan na dinanas noong mother, nung matanggap niya yung liham na namatay na yung 3 anak mo at yung isa si Ryan, si James Ryan, Private James Ryan, nandoon pa sa giyera at naipit doon. Kaya nung makarating yun sa mataas na officers, ay bumuo siya ng team para iligtas itong si Private Ryan. Doon pala nagbula yung pamagat, Saving Private Ryan. Kaya noong ginanapan ito ni Tom Hanks, si Captain Miller. At ang sabi ni Captain Miller, worth it ba na i-save natin itong yung isang team para pumunta tayo doon sa giyera at for one soul, para sa isang tao lamang. Ang dami-dami natin. During the course nung kanilang pagpunta roon sa giyera uli, isa-isa lang na matay. Nagkakamatayan giyera kasi yun ang sabi ni Captain Miller, ni Tom Hanks, sabi niya, this Ryan must be a doctor, or must become a doctor, or an inventor. Kailangan may gawin siya na mahalaga sa ating bansa para masulit yung ating pagliligtas sa kanya. To cut the long story short, yung nandoon namatay din si James, Captain Miller, si Tom Hanks doon. Nag-shake yung kanyang mga kamay, kausap niya
si Private Ryan, sabi niya, earn this, earn it. Yung kasi na sinabi na niya yung kanilang mission doon eh. Namatay yung lahat ng magse-save kay Private Ryan. Si Private Ryan lang ang nakauwi na ligtas doon. Sabi niya, earn it, earn this, earn it. Ibig sabihin, mamuhay ka na karapat-dapat sa aming sakripisyo para lang mabuhay. Kaya nga ang pinaka-the end nun, nandun siya doon sa libingan. Noong libingan ng mga isang team na nagligtas sa kanya. At tinatanong niya yung wife niya, matanda na siya. Oh, nabuhay ba ako ng karapat-dapat para iligtas nila ako? Nagsakripisyo sila ng kanilang buhay para lang mailigtas etong si Private Ryan. That is the moral of the story. Tayo man, merong isa na nagsakripisyo. Merong isa na nagbuwis ng buhay sa atin para tayo magkaroon ng ating kaligtasan. At ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Si Jesus, yung tumubo sa atin, mamuhay tayo na karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Tayo manalangin, Panginoon.